Hello days mga paps! Welcome to my channel, Jobs Mechanic. So, welcome din pala dito sa shop natin sa Barangay Halang, Taal, Batangas, ang K9 or Calle 9 Auto Care o Auto Repair Shop. So, pag may gusto kayong ipagawa, ipacheck yung sasakyan, yung makina, is pwede kayong pumunta dito sa shop natin. So, ang gusto ko palang itapos sa inyo ngayon is tungkol sa mga aircon ng sasakyan natin. Siyempre, sobrang init ng panahon natin ngayon dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi ka komportable pagka start mo ng sasakyan, bubuksan mo yung aircon, naramdaman mo walang lamig yung aircon, mainit. So, hindi ka magiging komportable kasi maganda sa sasakyan yung malamig yung aircon. So, ano nga ba ang gagawin nyo? Kung napansin nyo na gano'n, hindi lumalamig kung walang lamig yung aircon nyo. So, yan ang itatopic ko sa inyo ngayon para magkaroon tayo ng idea kung anong magiging, kung anong pwede natin gawin pag gano'n na nangyari sa sasakyan nyo. So, ito, susunod natin. Pumasok tayo dito sa sasakyan. Ito yung Mitsubishi Adventure. Ang gagawin natin, syempre, i-start natin yung sasakyan. Pag i-start natin yung sasakyan, mga paps, syempre, bubuksan natin yung aircon. I-start, bubuksan natin yung aircon. So, narinig nyo, tumaas yung idling, tumaas yung RPM, pero walang lamig yung aircon. Napansin nyo, walang lamig yung aircon. So, ano nga pang gagawin natin? So, yun, pag ganun nga yung sitwasyon, mga paps, na buksan mo yung aircon, tapos walang lamig, wala ka maramdamang lamig, ang mga causes na, mga paps, pwede natin i-check is yung freon. Kasi pag walang freon na yung compressor natin, pag walang freon yan, natural, hindi aandar yung compressor. O hindi gagana yung compressor. Kasi yung iba, meron yung pressure switch na kikil niya yung ano, kumbaga yung system, hindi niya papayagan, kumbaga di-disable niya para hindi makasira ng component o hindi masira yung compressor. So pag walang freon o refrigeration yung ano, yung sasakyan nyo, yung aircon, is hindi gagana yung compressor. So ang pangalawa, titignan natin yung magnetic niya. Kung umiikot man, titignan natin yung meron kasi ang magnetic flux na tinatawag. Pagka hindi dapat kasi pag kinon mo yung aircon, dadakitik yan, may maririnig kang dakitik na didikit siya dun sa ano, sa pulley, tapos iikot yan kasama nung ikot ng compressor para mag-pump siya ng refrigeration o ng freon para lumamig yung cooling system na sasakyan natin. So, yun, ipapakita ko muna sa inyo kung paano yung ganun sitwasyon. Bubuksan natin itong hood. Ang taga-camera ko pala is si JJ, yung kasama natin dito. Kasi meron din palang car wash dito sa shop natin. So, pag gusto nyo magpa-car wash, punta rin kayo dito. So, siya yung camera natin yung umaga na to. Pagkatas namin kumain. So, andito, Jay, pakiano mo dito. Ito. Nakikita ba? Lapit mo pa, dito. Yan. Ito yung ano niya, yung compressor niya. Ayan yung pulley, nandito yung magnetic. So, ang gagawin natin, i-on ko ulit yung aircon. Titignan nyo kung ano, pakinggan nyo kung maglalagitik. Pakinggan mo, Jay, ha? Haba. Ayan mga paps, di ba? Ayan yung pulley ng ano yan, ng compressor ng aircon. Dapat yan may maririnig kayong lagitik o clicking sound pagka in-open yung aircon. Ibig sabihin, pag merong ganon, gumana yung magnetic flux, gagana na yung compressor nyo. So, pa-open natin. Bukas aircon. So, wala tayong narinig. Ibig sabihin, tumaas lang yung RPM niya, pero hindi siya nag-click o hindi gumana yung magnetic flux. So, ang gagawin natin pag ganyan, patay. Patay makina. So, mga paps, di ba, narinig natin, hindi gumana yung magnetic clutch niya. So, kaya pala walang lamig yung aircon ng sasakyan natin is hindi gumagana yung magnetic clutch. So, pag hindi gumana yon, hindi rin magpapump yung
compressor natin. So kaya walang lamig kasi hindi gumagana yung compressor. So paano ba ang gagawin natin pag gano'n ang nangyari? So yan, ang gagawin natin mga paps is meron kasi tong connector o meron tong wirings. Check natin yung wiring niya sa compressor. So ito yon, ito yan, ito bubunutin natin yan, titignan natin kung meron pumapasok na feeds. Tapos kung meron, check din natin yung mismong magnetic clutch. Ano natin yan, i-rerekta natin. Ngayon dapat yan magki-click, di ba? Pag nag-click, ibig sabihin okay yung magnetic clutch niya. Ang may problema dyan kung hindi sa relay, sa fuse. Yun ang gagawin natin. Jay, pakihawak nga tong camera. Okay, lapit mo. So bubunutin natin yung connector niya. Pipisilin nyo lang to. Yan, ito yung connector niya. Nakikita ba? Dito mapakita, ayun. Yun, yung green na yon, connector yon. So i-check natin yan gamit natin tong power tools natin, yung power probe. Yan, itong gagamitin natin. Yung power probe natin, ito yung gagamitin natin. So i-check natin kung meron na, dapat to meron ditong 12 volts o something yung pitch nya. So meron ba? Wala. Ito yung power probe natin mga paps na gagamitin natin, yung Ansel. So ang gagawin natin, bibigyan natin ng supply itong compressor, yung magnetic nya, yung magnetic clutch. Pag nag-click to, ibig sabihin gumagana yung magnetic clutch nya, dapat lumalamig yung aircon. Pero pag hindi gumagana yan, talagang hindi lalamig yung aircon. Pero pagka gumana to, ibig sabihin ang problema nya is nasa fuse o relay. So subukan natin. Pakinggan nyo yung clicking sounds, ha. Bibigyan na natin. Ayun, naririnig nyo? Naririnig ba sa video? Lapit mo. Naririnig yan? Ayan. Yan, binigyan ko ng ng positive yung yung compressor niya, yung magnetic clutch. Ayan, di ba? Ibig sabihin, buo yung magnetic clutch niya, dapat lalamig yung aircon, kaso hindi lumalamig. So ang nagiging problema nito is either relay o fuse na. Sa pag-check naman ng Freon mga paps, ganito. Dapat meron kayo ganito, yung manifold gauge para ma-check nyo yung Freon. Lalagyan natin ng ito, yung low side nya, ng, yung matabang tubo, yan yung low side. Lalagay nyo lang to, itong kulay blue, sa low side yan. Kasi ito, meron low side tsaka high side. Ito sa sa high side. Sa pag-check ng Freon, kahit yung low side lang, okay na yan. Lagay natin. Dapat to, ito, dapat yan tataas siya ng 110, yan 101 hanggang 110, yan ang minimum, ayan ang niya, standard niya. So tingnan natin kung may Freon to. Ayan, nakita natin meron siyang Freon. So dapat pag may Freon is gagana yung compressor, lalamig yung aircon. Yun mga paps, nakita nyo naman yung testing na ginawa natin. Yung connector niya, yung wiring niya is wala siyang 12 volts na pumapasok. Tapos direkta natin mismo, sinuplayan natin ng 12 volts o positive yung mismong magnetic clutch na yung wiring. So sinuplayan natin yun, is nag-click siya, ibig sabihin gumana yung magnetic clutch, walang problema. Ang naging problema nito mga paps is yung relay niya. Kumbaga nasira na yung relay. So ngayon papalitan natin yung relay nito. So pag napalitan na yung relay nito, gagana na yung aircon nito. So yan mga paps, napalitan na natin yung yung relay ng compressor niya ng magnetic clutch. So subukan natin. Ayan, gumana na yung compressor, may lamig na rin siya. Ayan. Ibig sabihin, yan, diba napansin mo? Meron. Ibig sabihin na
pagka-problema nga nito is yung supply niya. Kumbaga nawalan siya ng supply kaya hindi gumana yung magnetic nuts, hindi gumana yung